Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Lumipas ang mga araw. Sabado ng hating gabi. Nalimpungatan si Mariel sa pagtunog ng cellphone ng kanyang mister. Napansin niyang wala siyang suot habang nakayakap sa mister. Hindi na pala siya nakapagbihis matapos nilang pagsaluhan ang malamig na gabi bilang mag-asawa at agad nang nakatulog. Bagaman aminadong hinahanap ng kanyang katawan ang haplos ng kumpare, ay sadyang nabibigay pa rin naman sa kanya ng mahal na asawa ang likas na pangangailangan niya bilang babae. Dinungaw ni Mariel ang cellphone ni Darwin mula sa kabilang side table upang tignan kung sino ang tumatawag. Si Joel pala, ang kumpare nila. Han, gising, si paring Joel. Isang linggo na mula nang mag-umpisang mag-alburuto ang Bulkang Taal. Kita sa balita ang kalunos-lunos na sitwasyon ng mga bayang naapektuhan, lalo na ang mga taong kinailangang lumikas. Mabuti na lamang at hindi gaanong apektado sila Joel, maging ang mga kamag-anak ni Darwin, dahil malayo naman sa Taal Lake ang kanilang bayan sa Batangas. Bukod sa kaunting ashfall ay normal pa rin naman ang pamumuhay ng mga tao roon. Ganoon pa man, ay palagi pa rin silang nakamonitor at nangangamba sa isang mas malakas na pagsabog ng bulkan. Napabalikwa si Darwin at agad kinabahan. 10 oras na ng gabi. Alam niyang hindi tatawag ang kumpare ng alanganing oras kung hindi ito emergency. Hello pre? Bakit? Anong nangyari? Kumusta kayo dyan? Maging si Mariel ay balisa. Nakahalukip-kip ng kumot habang nakaabang sa mababanggit na balita ni Darwin mula sa kausap. Humahagulgol na boses ni Joel ang bumungad kay Darwin. Pare, si Joanne. Tila nagbalik sa alaala ng kumpare nilang si Joel habang hawak ang telepono ang mga panahong magnobyo pa sila ng kanyang misis na si Joanne. May pagkasilosa kasi ito na ultimo mga kalendaryo at posters ng mga sexing babae sa kanyang kwarto ay pinapatanggal. Nang minsang nalimutan niyang baklasin ang mga yun at nadat na ni Joanne ay walang alinlangan itong pinagpupunit lahat ng mga nakapaskil. High school pa lamang sila ay kursunada na ni Joel si Joanne. Simple lamang ang ganda nito, ngunit patangkad at athletic gaya niya. Kabilang ito sa volleyball varsity team habang sila naman ni Darwin ay sa basketball. Ligawan mo na kasi Joel. Malay mo gusto ka rin. Huwag kang torped, baka maunahan ka pa ng ibang kaklase natin yan. Nay naku, nakakahiya eh, baka mabasted lang ako. Tanga nito, paano natin malalaman? Nag-ipit ka pa ng love letter dati, di mo naman nilagay kung sino ka. Hay, ang hina ng manok ko. Sinarili lamang ni Joel noon ang pagtingin kay Joanne. Pagka-graduate nila ng high school, ay sa Manila na nagkolehiyo si Darwin. Habang si Joel ay sinundan si Joanne sa Batangas City at doon nag-enroll sa parehas na university kung saan to mag-aaral. Nang lumaon ay nakapagtapat din si Joel, subalit makailang ulit siyang tinanggihan ng sinisinta. Gusto kasing mag-focus si Joanne sa pag-aaral, gaya ng bili ng mga magulang. Oy, huwag mo akong pinaglololo ko Joel ha. Pinagtitripan mo ko, hindi nakakatawa. Ito naman, oo nga Joanne, ginawan pa nga kita ng sulat dati. Magdamag ko kayang sinulat yun. Nahihiyang tugon ni Joel habang nakayuko. Oh? Seryoso? Sa'yo pala galing yun? Sabi ko na nga ba may crush ka sa akin? Kaso Joel, wala naman sa plano ko pa yung pakikipag-boyfriend na yan. Maging magkaibigan na lang muna tayo ha? Muna? Napangiti at tila nabuhayan ng loob si Joel sa narinig. Muna. Maaring hindi man ngayon, pero may posibilidad na sa hinaharap ay tanggapin din ito ang kanyang pag-ibig. Walang bawian yun Joanne ha? Sige. Magkaibigan muna tayo ngayon. Pero bukas, tayo na ha?
Kantsaw ni Joel, sabay pabirong siko kay Joanne. Sira ka talaga? Baliw? Oo na, baliw ako Joanne. Baliw sa'yo. At napailing na lang si Joanne sa kalokohan ng lalaki. Hindi basta-basta sumuko si Joel. At ipinagpatuloy pa rin ang panunuyo kay Joanne. Sinasabayan kumain, inaabangan matapos ang klase upang ihatid sa boarding house. Inaayang lumabas kapag may libreng oras. Lagi din niya itong pinapatawa. Sa tip kasi ni Darwin ay yun daw ang kahinaan ng mga babae, ang sense of humor. Maraming magagandang estudyante sa campus, ngunit tanging kay Joanne lamang natuon ang atensyon ni Joel. Ang pagkakaibigan nila ay mas lumalim. Hindi pinilit at sadyang pinahinog ng panahon. Hanggang sa nahulog na rin ang loob ni Joanne sa binata. Mukhang busy ka Joel ah. Ilang araw na kitang hindi nakikita. Sinadya ni Joel na huwag muna dumalaw kila Joanne upang mamiss siya nito. Mahigit 1 linggo na mula nang huli silang magkita. At nagulat si Joel na pinuntahan siya dito sa basketball court kung saan siya madalas maglaro. Mukhang effective ang kanyang taktika. Oo Johnny. Mamaya, may lakad ako. May mga bakasyonistas daw kila rin galing Maynila. Makapasyal at magaganda daw ang mapinsan nun Ayoko. Hindi pwede. Bakit naman? Ba't mo ako binabawalan? Hindi naman tayo O sige, tayo na. Basta wag ka nang pumunta dun. Naluluhang sagot ni Joanne. Ha? Tayo na? Sinasagot mo na ako? Hindi makapaniwala si Joel sa narinig. Oo nga. Mahal din kita, Joel. Kahit pawisan ay hindi napigilan ni Joel ang sarili. Nayakapin si Joanne at mag-smack sa mga labi nito. Napakatamis ng kanyang ngiti. Parang musika sa kanyang tenga ang narinig nang sabihin ng dalaga na mahal din siya nito. Inabot man ng ilang taon ng panliligaw, ay nagbunga din ang pagtsatsaga ni Joel. At sa wakas, ay nakamit din ang matamis na oo ni Joanne. Sa pag-uwi ni Darwin ng Batangas, ay agad kinuwento ni Joel sa best friend ang magandang balita. Kayo na? Akalain mo yun. Sa tinagal-tagal, sinagot ka rin Nakakulitan na lang yata sa'yo si Joanne Lupit mo Joel, pabirong kantsaw ni Darwin. Ulul, natatawang sagot naman ni Joel. Summer break. Incoming 4th year na sila sa kolehiyo nang sagutin ni Joanne si Joel. Natagalan man ang panunuyo ay walang panghihinayang si Joel dahil mas nakilala nila ang isa't isa. Unang nobya ni Joel si Joanne at siya rin ang unang boyfriend nito. Masaya silang dalawa at mas lalo pang naging inspirado sa pag-aaral. Buong pagmamalaki nang nahahawakan ni Joel ang kamay ng kasintahan sa campus. Ganon pala ang pakiramdam ng may minamahal. Yung siya ay sayo at ikaw ay sa kanya. Gaya ng karamihang mga kabataan, ang edad na 20 ay maituturing na kapusukan. Nagiging makulit na rin si Joel, pero matibay pa rin si Joanne na wag munang isuko ang iniingatan. Halik sa labi, sa leeg at haplos. Yun pa lamang ang nakakamit ni Joel. Pero sa mga pigil na boses ni Joanne, ay alam niyang nadadala rin ng nobya. Ngunit sadyang matibay ang pagtitimpi nito at hindi pa rin sumusuko. Joanne, sige na. Graduation na natin next month. Tsaka mag-birthday na rin ako. Debut ko na kaya dapat special ang gift mo sa akin, please. Oh, ano ba kasi yun? Ano bang gusto mo? Natatawang patay mali siyang sagot ang dalaga. Payagan mo na ako. Pilyong bulong ni Joel habang magkatabi silang nanananghalian ni Joanne sa school cafeteria. Kinuha nito ang kamay ng girlfriend at pinahaplos pailalim sa t-shirt abs nito paibaba. Tumigil ka nga, baka may makakita. Bulong din ni Joanne sabay pabirong batok sa boyfriend. Pabawasan mo muna yan. Ang laki kaya, baka hindi ko kayanin. Dagdag pang biro ni Joanne. Swerte mo nga. Sige ka, pag ako nagtampo, ikaw rin. Hoy, tigil-tigilan mo ako Yung finals natin ang dapat inaatupag natin, hindi yung kung ano-anong kalokohan.
Basta, ikaw rin. Pambubuyo pa rin ni Joel habang nakangisi. Kung gugustuhin lang ni Joel ay maraming pagkakataon na siyang nakatikim ng babae. Dahil may mga easy girls din namang nagpapahiwatig sa kanya. Sa kanilang magkakaibigan, ay siya na nga lang ang nananatiling wala pang karanasan. Ngunit sadyang gusto ni Joel ang unang karanasan niya ay sa babaeng mahal niya. Matiwasay naman silang nakapagtapos ng kolehiyo. Hindi man tuwirang sabihin ni Joanne, ay ramdam ni Joel na sa nalalapit na birthday niya ay papayag na ito sa kanyang nais. At dumating ang ika-21 na kaarawan ni Joel. Gamit ang kotse ng kanyang tatay, ay sinundo niya si Joanne sa kanila. Ang ganda nito sa suot na light blue na bestida. Bahagya pang nakakulot ang mga dulo ng mahabang buhok. Nox, naka-lipstick ka pa, pangasar ni Joel sa girlfriend. Napaka mo talaga. Sabay hampas ni Joanne sa braso niya. Bumati at humalik sa kanyang pisngi. Dumiretso sila ng lipa. Halos paliparin na ni Joel ang auto sa labis na excitement. Sa tinagal-tagal ay napapayag na rin siya sa wakas. Napapayag na rin niya sa wakas ang kasintahan. Nasa may entrada na sila ng lugar. Ngiti lang ang sinagot ni Joanne. Pinaghalong kaba at excitement ang bumalot sa kanya habang papalapit na ang sasakyan nila. Kay tagal din niyang kinondisyon ang isip upang ibigay ang sarili kay Joel. Samantalang kanina pa hindi mapakali si Joel. Tila hindi na makapaghintay. Sa mag-iisang taon nilang relasyon ni Joanne, ay hanggang haplos at halik lang siya kay Joanne. Ngunit eto siya ngayon. At napipintong makamit na rin sa wakas ang noon pa minimithi. Pagpasok ng silid ay parehas lumipot ang kanilang paningin sa paligid. Parang mga inosente. Panayang masid sa kwarto. Palibase unang beses lang na makatungtong sa ganoong lugar. Walang kibuan ang dalawa. Nang magtama ang kanilang paningin, ay kapwa lamang sila napahagigik. Medyo awkward tuloy. Damang-dama ang nervyos at excitement sa isa't isa. Como parehas pa silang inosente. Joel, Basag ni Joanne sa katahimikan habang nakatayo sila sa tapat ng kama. Tumalikod siya kay Joel at ipinakasuyo na buksan nito ang zipper ng kanyang dress. Hinawi ni Joanne papunta sa isang side ang kanyang buhok, habang kinakabahan naman na binaba ni Joel ang zipper ng bestida. Sa bahagyang pagbukas ng damit, ay natanaw ni Joel ang likod ni Joanne at ang fastener na puting pangilalim nito. Nanginginig ang kamay mo, Joel. Puna ni Joanne habang nakapaling ang ulo nito sa kanya. Ang tanging naisagot ni Joel. Kapwa malalim ang kanilang paghinga at kumakabog ang puso. Nakangiting pumihit si Joanne paharap kay Joel. Huminga muna ng malalim na waring nag-iipon ng lakas ng loob. Sabay niyang hinatak mula sa balikat ang kanyang bestida at takip sa harapan. Kinalas sa mga braso at tuluyang inihulog sa sahig. Bumungad kay Joel ang nakakabaliw na kabuuan ng kasintahan. Happy birthday, Joel. Mahina ang body ni Joanne. May bakas ng hiya at pagkailang sa boses nito dahil sa unang pagkakataon ay nasilayan ng nobyo ang pinakatatago niya sa buong buhay niya. Sa puntong yun, hindi na nakapagpigil si Joel at sinunggaban na si Joanne. Niyapos niya to at sinuyo ng matamis na halik. Agad na tumugon si Joanne. Pinulupot ang kanyang mga braso sa batok ni Joel. Hanggang sa madala na ni Joel sa kama ang nobya. Joel, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Basta mag-relax ka lang. Agad naglakbay ang halik at taplos si Joel. Tila kinakabisa ang katawan ng nobya. Sabik at gigil si Joel sa kasintahan. Napakagatlabi na lang si Joanne. Tila inaabangan ang bawat kilos ng nobyo. Hindi may tatangging may kabaman ay labis na nag-e-enjoy ito sa bawat bagong karanasang inihahantog ni Joel sa kanya. Para siyang mababaliw sa oras na yun. Sa'yo ko lang ibibigay ang sarili ko, Joel. Gusto ko ikaw ang unat huli.
Usal ni Joanne habang nakatingin sa mga mata nito. At muling hinagka ni Joel si Joanne, masuyo at puno ng pagmamahal. Hindi may paliwanag ni Joanne ang tindi ng kiliting bumalot sa kanya sa oras na yun. Tila natataranta na siya. Napakapit na lang siya ng mahigpit sa bedsheet. Kisabay na ng pag-uga ng matibay na kama. Umuwi sila Joel at Joanne na kapwa may ngiti sa mga labi. Mas malalim ang unawaan at pagtatangi sa isa't isa. Wala na yatang mas tatamis pa sa karanasang yun, kasama ang taong pinakamamahal niya. Pagka-graduate ay nanatili pa rin silang nangungupahan sa Batangas City hanggang sa nakahanap na sila ng trabaho. Malapit lamang ang boarding house si Joel sa kwartong inuupahan ni Joanne kasama ang kanyang ate. Mula noon ay naging regular na ang pagtatabi ng dalawa sa kama. Ang dating mainhin at konserbatibong Joanne, nang lumaon ay siya pang nangungulit kay Joel minsan. Basta't may pagkakataon sila, ay hindi pinapalampas ng magdobyo, kaya't hindi na nakakapagtaka na ilang buwan pa lamang mula nang kumraduate sila ay nabuntis agad si Joanne. Nabigla man ang mga magulang ni Joanne ay wala na rin silang nagawa kundi pumayag na maikasalang dalawa. Total ay kakilala naman nila ang pamilya ni Joel. Masayang masaya siyempre si Joel na mapapangasawa na ang babaeng kay tagal niyang pinangarap. Napakaganda lalo ni Joanne sa araw ng kanilang kasal. Kitang-kita sa maaliwalas itong muka at kinang sa mga mata nito ang labis na kasiyahan sa kanilang pag-iisang dibdib ni Joel habang daladala niya ang kanilang magiging anak. Hindi na iwasan ni Joel na mapaluha sa wedding vow na inihanda ng kanyang nobya para sa kanya. Joel, salamat. Salamat sa pagmamahal at pagtsatsaga. Salamat sa pag-unawa at pagkalinga. Mula ngayon, asahan mong lagi akong nasa iyong tabi. Magkasama nating aabutin ang ating mga binuong pangarap. Ikaw ang aking kaligayahan. Ikaw ang aking lakas. Ikaw ang una at huling lalaking aking mamahalin. Ikaw lamang ngayon at magpahanggang wakas. Isang magarbong reception ang naganap. Imbitado ang lahat ng mga kamag-anak, kaibigan at dating kaklase ng mag-asawa. Napuno ng tawanan at kasiyahan ng okasyon. Sunod sa nakaugaliang kasalan sa Batangas ay ang money dance kung saan nagpapasiklaban ng sabit ang magkabilang partido ng lalaki at babae. Tuwang-tuwa ang mga kabatch nila nung high school dahil sa kanilang magkaklase ay sila Joel at Joanne pa lamang ang unang nagkatuluyan. Tawa ng tawa sila Darwin at Joel habang pinapanood ang mga klase nilang babae na nakikipag-gitgitan sa bukitos. Ano? Ready na kayo dyan ha? Eto na. 1, 2, 3. At patalikod na inihagis si Joanne sa ere ang kanyang buki, kasabay ng dahan-dahang pagdilim ng paligid. At nagbalik ang lahat sa kasalukuyan. Sa halip na sa kamay ng isa sa mga abay bumagsak ang bulaklak. Sa batong nakaukit ang pangalan ni Joanne to humimlay. Nagulat ang lahat. Walang nag-akala sa mga pangyayari, lalo't alaga naman sa regular na check-up ang pagbubuntis ni Joanne. Ngunit sa kasamang palad, ang inaantabayan nilang masayang pagdating ng bagong miyembro ng kanilang pamilya ay nauwi sa trahedya. Pinalad man na hindi sila gaanong naapektuhan ng pagsabog ng taal, ngunit mas matinding dagok naman ang dumating. Napakabilis ng mga pangyayari. Noong una ay inakala nilang normal lamang ang pamamanas ng mga binti dahil kabuwanan na nga ni Joanne. Malalim na ang gabi ng Sabadong yun nang makaranas to ng pananakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka. Nang mawala ng malay at kinumbulsyon, ay agad siyang sinugod ni Joel sa ospital at napag-alamang napakataas na pala ng BP nito at nag-suffer ng eclampsia. Nag-emergency CS ang mga doktor kay Joanne upang masubukang maisalba ang buhay ng mag-ina. Sa kasawiang palad, ongoing pa lang ang operasyon ay bumigay na si Joanne dahil sa komplikasyon. Matagumpay namang nailuwal ang bata, ngunit kritikal dahil sa kakulangan ng oxygen supply sa utak nito. Agad siyang dinala sa NICU. Subalit ilang oras lamang ang tinagal
ay namaalam na rin to. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Joel. Hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Agad niyang tinawagan sila Darwin upang iparating ang balita sa panganay niyang si Erica. Matapos ng tawag ay agad na pinuntahan ni Mariel si Erica para gisingin at inaya ito sa dining upang kausapin. Nakaramdam pa to ng kaba dahil inakala ni Erica na nalaman na ni Mariel ang tungkol sa kanila ng mister nito. Si Darwin na ang nagsabi kay Erica ng masamang balita at napahagulgol na lamang si Erica habang yakap-yakap ng kanyang ninong. Ora-oradang bumiyahe pa uwi ng Batangas sila Darwin at Erica. Hindi mapatid ang pag-iyak ni Erica na sadyang malapit sa kanyang nanay. Hindi muna nakasama si Mariel. Heightened alert kasi sila sa ospital dahil sa dumaraming suspected ANCOV cases sa Kamaynilaan. Makalipas ang ilang araw, ay nakahabol naman si Mariel sa huling gabi ng lamay at sa libing. Habang inilalapag ang bouquet sa bagong sementadong lapida, ay umusal ng taimtim na panalangin si Mariel para sa mga namayapa at nangakong magsisilbing pangalawang ina sa mga anak ng kumare. Kanina ay binibiro at pilit pinapagaan ni Darwin ang kalooban ni Joel habang pinagmamasdan nito ang bunso at ang misis sa huling pagkakataon. Ngunit tuluyan na itong napaiyak nang isara na ang mga kabaong at ibaba na ang mga tuwas sa hukay. Nag-uwian na ang mga kamag-anak at kaibigan na nakipaglibing. Naiwan na lamang ay ang mag-aama at ang mag-asawang Darwin at Mariel. Nakaakbay si Erica sa kapatid na si Renz na nakayakap naman sa kanyang tatay. Silang tatlo ay lumuluha dahil sa mapait na katotohanan kailanman ay hindi na makakumpleto pa ang kanilang pamilya. Pumisil ng pakikiramay si Darwin sa balikat ng kumpare. Sabay sumenyos kay Mariel na may kailangang tanggaping tawag. Tumango si Mariel at bahagyang lumayo si Darwin upang sagutin ang telepono. Halika na, Renz. Pa, una na kami sa sasakyan na. Sambit ni Erica habang nagpupunas ng luha. Tumango lamang ang tatay niyang si Joel sa panganay at sumenyos ang kamay na mauna na sila ng kapatid at naiwan sa tapat ng puntod sila Joel at Mariel. Hindi pa rin makapaniwala si Joel sa biglaang pagpanaw ng asawa na nababasa niya ngayon ang pangalan nitong nakaukit sa lapida. At ang kakatuwang nababasa din niya ang sariling pangalan na nakasulat sa semento habang minamasdan ang pangalan ng kanyang magiging junior sana. Pakiramdam ni Joel ay para na rin siyang namatay sa pagkawala ng kanyang asawa at anak. Subalit kailangan niyang magpakatatag at magpatuloy sa buhay alang-alang sa dalawa pa niyang anak. Ma, sobrang mamimiss kita. Mahal na mahal ko kayo ni Junior. Ikaw lang ang nag-iisang babaeng minahal ko, Joanne. Ikaw lang. Balang araw magkakasama ulit tayo. Paalam. Pisil ng daliri ang nose bridge. Nakapikit at nakayukong lumuluha si Joel habang taimtim na umuusal ng huling paalam sa kanyang mag-ina. Lumapit si Mariel at tumabi kay Joel. Tumapik ng pakikiramay sa braso ng kumpare tsaka nag-abot ng puting panyo dito. Pare, kapag may kailangan ka, nandito lang ako ha. Sa mga nais mag-request ng susunod na part, mag-comment down below. Paalam.